Kamusta? Kamusta? Kamusta po kayo? Welcome to Tagalog Bible Voice, Leviticus chapter 24. Kaibigan, dito sa chapter na ito, parang pinakita ni God ang dalawang bagay. Una, ang tuloy-tuloy na pagsamba sa Kanya. At pangalawa, kung gaano kaseryoso ang paggalang sa Kanyang pangalan. Nagsimula tayo sa utos tungkol sa ilaw sa tabernacle. Sinabi ni God na magdala ang mga Israelita ng purong olive oil para sa lampara para manatiling laging may ilaw, hindi namamatay. Si Aaron ang bahala dito. Alagaan niya ang ilaw mula gabi hanggang umaga, tuloy-tuloy. Parang simbolo ito na ang presence ni God ay laging nandiyan, hindi napuputol. Parang sa buhay natin, kaibigan, yung relasyon natin kay God, hindi lang pang Sunday o pang minsan lang. Dapat tuloy-tuloy, parang ilaw na hindi pinapatay. Tapos, lumipat tayo sa tinatawag na bread of the presence. 12 tinapay ang ilalagay sa mesa sa harap ni God, nakahanay, 6 sa bawat side. Bawat Sabat, pinapalitan ito. At ang mga pari ang kakain ng lumang tinapay sa isang banal na lugar. Interesting ito, parang may regular na meal sa presensya ni God. Simbolo ito ng provision at covenant. Parang sinasabi ni God, ako ang nagbibigay at may relasyon tayo. Ngayon, kaibigan, biglang may nangyaring story, medyo intense. May isang lalaki, anak ng isang Israelitang babae at Egyptian na ama, na nakipag-away sa kampo. Habang nag-away sila, sinumpa at nilapastangan niya ang pangalan ni God. Dahil dito, dinala siya kay Moses at ikinulong muna habang hinihintay kung ano ang sasabihin ni God. Parang ganito, hindi sila basta-basta nagde-decide. Hinihintay muna nila ang direction ni God. At nang magsalita si God, malinaw ang utos. Dalhin ang lalaki sa labas ng kampo. Lahat ng nakarinig sa kanya ay maglalagay ng kamay sa ulo niya, parang testimony na narinig nila ang ginawa niya. At pagkatapos, babatuhin siya ng buong komunidad. Mabigat, no? Pero ipinapakita kung gaano kaseryoso para sa kanila ang paggalang sa pangalan ni God. At hindi lang ito para sa Israelite, kahit dayuhan, pareho ang batas. Walang favoritism. Pagkatapos nito, nagbigay si God ng mga general laws tungkol sa justice. Kung may pumatay ng tao, kamatayan din ang kapalit. Kung pumatay ng hayop, kailangan bayaran. Kung nanakit, eye for an eye, tooth for a tooth. Parang fairness system. Kung ano ang ginawa mo, iyon din ang balik sa'yo. Hindi para hikayatin ang revenge, kundi para limitahan ito. Hindi pwedeng sobra-sobra ang ganti. Parang sinasabi, equal lang, huwag lalampas. At ulit, pareho ang batas para sa lahat, Israelite man o dayuhan. Ibig sabihin, justice should be consistent. Sa huli, ginawa nila ang utos ni God. Dinala ang lalaki sa labas ng kampo at binato hanggang mamatay. Mabigat talaga itong chapter na ito, kaibigan. Pero kung titignan mo, may dalawang malinaw na theme. Una, ang presensya ni God ay tuloy-tuloy. Parang ilaw at tinapay na laging nandiyan. Pangalawa, ang pangalan ni God ay hindi dapat basta-basta ginagamit o binabastos. Interesting fact, sa culture nila noon, ang pangalan ay hindi lang label. Ito ang identity at character. Kaya kapag nilapastangan mo ang pangalan ni God, parang tinatamaan mo mismo kung sino siya. So ano ang takeaway natin? Ang relasyon kay God ay dapat consistent, hindi patay-sindi. At ang respeto sa Kanya sa salita at sa gawa ay seryoso. At sa justice naman, makikita natin na si God ay fair, walang bias, pantay ang tingin sa lahat. Parang paalala sa atin ngayon, ingatan natin ang salita natin, panatilihin nating buhay ang ilaw ng relasyon natin kay God. Dahan-dahan lang kaibigan, sabay nating pinagninilayan. Welcome to Tagalog Bible Voice, Leviticus chapter 25. Kaibigan, dito sa chapter na ito, parang tinuro ni God kung paano huminga ang buhay. Hindi lang tao ang nagpapahinga, pati lupa. At hindi lang rest, kundi reset. Una, sinabi ni God kay Moses, pagdating ninyo sa lupang ibibigay ko sa inyo, magtanim kayo ng 6 na taon. Pero sa ikapitong taon, Sabbath year, huwag kayong magtanim o mag-ani. Ibig sabihin, pahinga ang lupa. Parang ikaw na pagod, kahit gaano ka kasipag, kailangan mo ring huminto. Ganon din ang lupa. Kung pilitin mo ng pilitin, maubos. Sa ikapitong taon, kung may tumubo ng kusa, pwede niyong kainin pero hindi organized harvest. Parang kung ano lang ang meron, sapat na. At hindi lang para sa inyo, para rin sa alipin, dayuhan at kahit sa hayop. Lahat makikinabang. Ang ganda, no? Inclusive ang provision ni God. Ngayon, mas lalong naging interesting. Pagkatapos ng 7 cycles ng Sabbath years, so 7 by 7 equals 49 years, sa ika-50 taon, magkakaroon ng tinatawag na Year of Jubilee. At ito, kaibigan, parang ultimate reset button. Sa taon na ito, may trumpet na tutunog sa Day of Atonement, parang announcement sa buong bansa, Jubilee na. Ano ang mangyayari? Una, lahat ng lupa na naibenta, babalik sa original na pamilya.
Pangalawa, ang mga alipin o servants palalayain. Pangatlo, pahinga ulit ang lupa. Walang tanim, walang ani. Parang ganito, kahit gaano kakahirap o kalugi sa buhay, may chance kang magsimula ulit. Grabe, no? Ang system ni God hindi lang about rules, about restoration din. Kaya kapag bumibili sila ng lupa, hindi talaga permanent sale. Parang lease lang, based sa bilang ng taon hanggang Jubilee. Kung malayo pa ang Jubilee, mas mahal ang presyo. Kung malapit na, mas mura. Kasi babalik din naman. Parang nagre-rent ka ng bahay, hindi mo talaga pag-aari forever. May mahalagang insight dito. Ang lupa ay kay God. Sila ay tenants lang. Parang sa buhay natin, akala natin ang lahat, pero sa totoo lang, entrusted lang sa atin. Ngayon, paano kung may taong naging mahirap? Kung napilitan siyang ibenta ang lupa niya, may opsyon ang kamag-anak niya na tubusin ito, parang family redemption. Kung wala namang tutubos, babalik pa rin sa kanya sa Jubilee. At kung siya naman ay naging sobrang hirap at naging servant, hindi siya dapat tratuhin bilang alipin na walang halaga kundi parang hired worker. At sa Jubilee, malaya siya. Parang sinasabi ni God, kahit bumagsak ka, hindi ka mawawala forever. May pag-asa. Pero may warning din, huwag mong abusuhin ang kapwa mo, huwag kang manlamang sa presyo o sa trato. Kasi si God mismo ang nakatingin. May promise din si God kung susundin ninyo ito, pagpapalain ko kayo. Kahit hindi kayo magtanim sa ikapitong taon, may sapat kayong pagkain. Parang trust exercise, magtiwala ka sa akin, ako ang bahala. Pagdating sa mga bahay sa cities, iba ang rule, pwedeng tubusin within 1 year. Kung hindi, magiging permanent na sa buyer. Pero sa mga Levites, special case, ang mga bahay nila ay pwedeng tubusin anytime at babalik din sa kanila sa Jubilee. Kasi wala silang sariling lupa, si God ang kanilang inheritance. Sa usapan naman ng utang at kahirapan, sinabi ni God, tulungan ang kapwa. Huwag kang maningil ng interes sa kapwa mo, Israelite. Parang sinasabi, huwag mong pagkakitaan ang paghihirap ng iba. Pero sa dayuhan, may ibang rules, reflecting yung system nila noon. Sa dulo, binalikan ulit ang tungkol sa servants. Kahit mabili ang isang Israelite ng dayuhan, may chance pa rin siyang matubos, either siya mismo o ng kamag-anak niya. At sa Jubilee, automatic siyang malaya. So ano ang takeaway natin, kaibigan? Grabe ang puso ni God dito. Hindi lang justice, kundi mercy at second chances. Ang buhay hindi dapat endless na pagod, may pahinga. Hindi rin dapat permanent ang pagkatalo, may reset. At hindi dapat abusado ang sistema, may fairness. Parang sinasabi ni God, magtiwala ka sa akin, hindi kita pababayaan. At siguro tanong sa atin, marunong ba tayong magpahinga? Marunong ba tayong mag-reset at magbigay ng second chance sa iba? Dahan-dahan lang, kaibigan. Ang daming lalim nito, pero sabay natin iniintindi.